isang helicopter ng Philippine Navy nag-crash sa Cavite City. Ito nga po mga idol ay isang trainer helicopter ng Philippine Navy's Naval Air Wing. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Mga idol, isang nakakalungkot nga pong balita na ang dalawang Philippine Navy pilots ay nasawi sa isang helicopter crash malapit sa public market sa Cavite City. Involved nga po dito mga idol ang isang Robinson R-22 helicopter na nagsasagawa ng training flight bago ito bumagsak sa Cavite City bandang alas 6 ng umaga kanina. Ito nga po ay base sa statement na inilabas ng Philippine Navy. Sakay nga po ng helicopter na ito ang dalawang officer pilot na agad namang tinakbo sa ospital, ngunit nasawi rin kalaunan dahil sa mga tinamo nitong injuries. Ang Philippine Navy ay nangako na magkakandak ng investigasyon na ikakandak upang alamin kung ano nga ba naging sanhi ng pag-crash ng helicopter. Ang helicopter nga pong ito mga idol ay nag-iisang Robinson R-22 training helicopter ng Philippine Navy's fleet. Ito nga po sa kasalukuyan ang pinaka-recent na aksidente na naganap sa Philippine military. Ang pinakahuli mga idol ay nung masawi rin ang dalawang piloto ng Philippine Air Force noong January 2023 sakay naman ng Machete SF-260 turboprop plane na nag-crash sa isang rice field. Ang Robinson R-22 ay isang 2-seat, 2-bladed, single-engine light utility helicopter na minamanufacture ng Robinson Helicopter Company. Ito nga po ay dinisenyo noong 1973 ni Frank D. Robinson at na-produce naman noong 1979. Ang R-22 mga idol ay isang very low inertia rotor system na may control inputs na ino-operate directly ng push rods at walang hydraulic assistance. Kaya't ibig sabihin mga idol, ang flight controls nito ay sobrang sensitibo at nagre-require ng light touch upang ma-avoid ang overcorrection. At ang mga kadalasan nga pong nangyayari sa mga estudyante na na-master na ang paggamit ng R-22 ay nagpe-prepare na nga po ito upang mag-transition sa mga mas heavy na helicopter. Dahil nga po sa specific na training na require para sa low inertia rotor system at tethering main rotor, ang operation ng Robinson R-22 ng Estados Unidos ay nare-require ng special endorsement ng Certified Flight Instructor. Ang helicopter na ito mga idol ay produce noong 1979 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong halos 5,000 units ang mga nagawang ganito. Ang mga military at government operators ito mga idol ay ang Croatia, Dominican Republic at Pilipinas lamang. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May capacity nga po ito para sa isa pang pasahero. May haba itong 8.74 meters, height na 2.72 meters, may empty weight na 399 kilograms at maximum takeoff weight na 621 kilograms. Ang fuel capacity nga po nito mga idol para sa main tank ay 64 liters, habang ang optional auxiliary tank naman ay may capacity na 41 liters. Para naman sa power plant mga idol ay meron nga po itong isang Lycoming O-320-A2B 4-cylinder air-cooled horizontally opposed piston engine. Ang performance naman nito mga idol, meron itong cruising speed na 178 km/h, may range na 209 nautical miles at may service ceiling na 14,000 feet. Mga idol, nakakalungkot nga po at nag-crash ang kaisa-isang Robinson R-22 helicopter ng Philippine Navy. Ang helicopter nga pong ito mga idol ay maganda sanang gamitin bilang training helicopter ng mga posibleng maging piloto ng ating bansa. Ngunit mas nakakalungkot mga idol ang pagkasawi ng dalawang piloto ng Philippine Navy Naval Air Wing. Tayo nga po mga idol ay nakikiramay sa mga pamilyang naiwan ng dalawang pilotong nasawi sa aksidente. Sana nga po mga idol ay wala nang mangyaring ganitong klaseng aksidente sa inaharap. Ito nga po ay upang maiwasan na rin ang pagkasawi ng mga personnel at officers ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din nga po upang maiwasan na rin ang pagkaubos ng ating mga air assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!